Nagsimula ang kwento kay Jin-sook kasama ang kanyang ama, ina, at nakatatandang kapatid na si Yusok sakay ng kanilang kotse patungo sa lilipatan nilang bagong bahay. Ang nakatatandang kapatid ni Jin-sook na si Yusok ay isang maaasahan at responsableng tao na labis niyang hinahangaan. Siya rin ay matalino at mahusay sa sports. Bukod dito, palakaibigan din siya. Kaya't marami siyang kaibigan at mahal siya ng kanilang pamilya, ngunit sa kabila ng mga katangiang ito, siya ay may kapansanan sa kaliwang binti matapos siyang maaksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para manatili siyang progresibo sa pang-araw-araw niyang buhay. Habang inililipat nila ang mga gamit papasok ng kanilang bagong bahay sa tulong ng mga taga-buhat, dito rin magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay, taong 1997 noon, at umaasa silang magiging maayos ang kanilang bagong simula sa bago nilang bahay. Nalaman ni Jin-sook na pansamantala muna silang magsasama ng kanyang kuya sa iisang kwarto dahil ang isa pang kwarto ay ginawang imbakan ng mga gamit ng dating may-ari ng bahay. Habang inaayos nila ang kanilang kwarto, tinawag ng kanilang ina si Yusok pababa ng bahay, kaya naiwan si Jin-sook kasama ang isa sa mga taga-buhat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Yusok at sinabi sa taga-buhat na tulungan na lamang ang kanilang ina sa kusina. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng magkapatid ang pag-aayos ng kanilang bagong kwarto. Makalipas ang ilang oras, natapos din nilang mailipat ang lahat ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, habang malakas ang ulan, nagsalo-salo silang pamilya sa isang hapunan para ipagdiwang ang paglipat sa kanilang bagong tahanan. Habang kumakain, binalaan sila ng kanilang ama na huwag bubuksan ang nakalak na kwarto sa itaas. Gaya ng kahilingan ng dating may-ari, kailangan muna nilang magsama ni Yusok sa iisang kwarto hanggang sa mailabas ng dating may-ari ang mga gamit nito sa loob ng halos isang buwan, at masaya namang pumayag si Jin-sook. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang nakarinig si Jin-sook ng isang malakas at mabigat na kalabog mula sa nakalak na silid sa itaas, ngunit sinabi ng kanyang mga kasama na malamang ay kulog lamang iyon. Bago matapos ang kanilang salo-salo, pinaalalahanan si Jin-sook ng kanyang ama na inumin ang kanyang pang-araw-araw na gamot laban sa depresyon. Sa unang gabi nila sa bagong bahay, naunang matulog si Yusok habang nakikinig naman si Jin-sook ng musika gamit ang kanyang earphones. Maya-maya, muli siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa nakalock na silid. Dahil dito, nagpasya siyang silipin ito. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, biglang lumapit si Yusok mula sa kanyang likuran at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pareho silang nakinig sa labas ng silid, ngunit wala naman silang narinig. Subalit ipinilit pa rin ni Jin-sook na mayroon siyang narinig mula sa silid na iyon kaya dinala siya ni Yusok sa labas upang magpahangin. Habang magkasama silang nakatayo sa ilalim ng ulan, nag-usap sila sandali upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Nagpasalamat si Jin-sook sa kanyang kuya dahil palagi itong nasa tabi niya sa tuwing kailangan niya ng suporta. Maya-maya, tinawagan si Yun-sook ng kanilang ama at pinapauwi siya dahil mayroon itong ipapagawa. Dahil dito, nauna nang umuwi si Yusok sa bahay, habang si Jin-sook naman ay naiwang mag-isa at patuloy na nakikinig sa kanyang music player habang ninanamnam ang malamig na ulan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpasya na rin siyang umuwi, ngunit sa daan, laking gulat niya nang makita ang kanyang kuya na dinudukot ng ilang lalaki. Pilit nilang isinakay si Yusok sa isang itim na van bago mabilis na tumakas. Agad na tumakbo si Jin-sook pauwi upang ipaalam ang nangyari sa kanyang mga magulang, ngunit matapos sabihin ang balita, nawalan siya ng malay. Habang wala siyang malay, paulit-ulit siyang nananaginip ng mga pangyayaring tila totoong nangyayari. Makalipas ang ilang araw, nagkamalay na rin siya. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang nang makitang ligtas siya, ngunit nananatiling nawawala pa rin si Yusok. Sinabi rin nila na darating ang mga investigador upang tanungin siya tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Pagdating ng mga investigador, isinalaysay ni Jin-sook ang lahat ng kanyang nakita at ibinigay pa ang plaka ng itim na van na ginamit ng mga dumukot, ngunit iginiit ng mga investigador na walang van na tumutugma sa ibinigay niyang impormasyon. Dahil dito, lalo lamang siyang nadismaya at napilitan silang tapusin ang pagtatanong. Wala silang magawa kundi maghintay. Inaasahan nilang makikipag-ugnayan ang mga kidnapper upang humingi ng ransom, ngunit lumipas ang 2 linggo at wala pa rin silang natanggap na anumang balita. Samantala, paulit-ulit namang nananaginip si Jin-sook ng isang pamilyar na eksena na pakiramdam niya ay totoong nangyari. Bukod pa rito, lagi rin siyang binabangungot tungkol sa nakalock na silid sa kanilang bahay. Pagsapit ng umaga sa ika-19 na araw mula nang madukot si Yusok,
bigla na lamang itong umuwi ng mag-isa, ngunit wala siyang maalala sa lahat ng nangyari sa kanya. Ayon sa doktor, posibleng nabura ng matinding trauma ang kanyang alaala tungkol sa insidente. Gayunpaman, napansin ni Jin Sook na may kakaibang pagbabago sa ugali ng kanyang kuya. Madalas itong lumalabas tuwing gabi at umuuwi lamang kinaumagahan, ngunit binalewala ito ni Jin Sook. Isang araw, nang iinumin na sana ni Jin Sook ang kanyang pang-araw-araw na gamot laban sa depresyon, aksidenteng nalaglag ang tableta sa ilalim ng kitchen counter. Habang pinupulot niya ito, dumating si Yusok at niyaya siyang kumain. Dahil dito, nakalimutan niyang inumin ang kanyang gamot sa araw na iyon. Habang kumakain sila, tinanong ni Jin Sook ang kanyang kuya kung saan ito nagpupunta tuwing gabi, ngunit ngumiti lamang si Yusok at sinabing baka panaginip lang niya ang mga iyon. Pagkatapos kumain, umalis si Yusok para gawin ang kanyang mga ginagawa araw-araw. Habang papalabas ito ng bahay, napansin ni Jin Sook na ang pilay nito ay nasa kanang binti, kahit ang nasugatan noon ay ang kaliwa. Matapos nito, bumalik si Jin Sook sa kanyang kwarto upang mag-aral para sa entrance exam hanggang gabi. Pagkatapos nilang maghapunan, muli siyang nag-aral hanggang sa nakatulog siya sa ibabaw ng kanyang mesa. Maya-maya, bumangon si Yusok at pinaglaruan ang mechanical pencil sa harap ng mukha ni Jin Sook bago tahimik na umalis ng bahay. Sa una ay nagkunwari lamang si Jin na tulog, ngunit nang makaalis si Yusok, palihim niya itong sinundan. Pagsakay ni Yusok sa isang taxi, agad ding sumakay si Jin Sook sa isa pang taxi upang sundan ito. Huminto sila sa isang malapit na pamilihan. Doon, nakita ni Jin Sook na nakikipagkita si Yusok sa dalawang lalaki. Laking gulat niya nang makilala ang mga ito. Sila rin pala ang dalawang detective nag-imbestiga sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Habang patuloy niyang sinusundan si Yusok, hinarang siya ng dalawang lalaki. Bigla nila siyang hinabol kaya napilitan siyang tumakbo upang makatakas. Nang akala niyang ligtas na siya, bigla namang sumulpot si Yusok at tinurukan siya ng pampatulog. Kinabukasan, nagising si Jin Sook na nakaupo pa rin sa kanyang mesa, eksakto sa lugar kung saan siya natulog bago niya sinundan si Yusok. Dahil sa matinding takot at pagkalito, agad siyang tumakbo papalayo kay Yusok at nagkulong sa banyo. Sinubukan siyang pakalmayan ni Yusok at sinabing hindi totoo ang lahat ng nakita niya dahil hindi niya nainom ang kanyang gamot noong nakaraang araw. Ayon kay Yusok, ang taxi, ang habulan, at ang dalawang lalaki ay pawang mga guni-guni lamang niya. Bahagyang kumalma si Jin Sook at humingi ng tawad sa kanyang kuya, ngunit nang bumalik siya sa kanyang pag-aaral, nakita niya ang piraso ng pencil lead na nahulog mula sa mechanical pencil ni Yusok noong nakaraang gabi. Doon niya naalala na hindi niya kailanman nabanggit kay Yusok ang tungkol sa taxi. Dahil dito, napagtanto niyang imposibleng malaman iyon ni Yusok. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Jin Sook ang nakakatakot na hinala, ang taong bumalik matapos ang naganap na pagdukot ay hindi ang tunay niyang kuya. Agad niyang sinabi ang kanyang hinala sa kanyang ina at nagplano silang sabay na sundan si Yusok sa susunod na gabi kapag muli itong umalis. Ngunit ng gabing iyon, muli na namang binangungot si Jin Sook tungkol sa nakalak na silid. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig. Habang naroon, hindi niya sinasadyang marinig ang kanyang ina na may kausap sa telepono. Sinabi nito kay Yusok na nagsisimula ng maghinala si Jin sa kanilang lahat. Habang lumalapit siya upang makinig pa, biglang lumangit-ngit ang sahig. Narinig iyon ng kanyang ina kaya agad na tumakbo si Jin Sook palabas upang magtago habang hinahanap ng kanyang ina ang pinanggalingan ng ingay. Naghinala ang kanyang ina na si Jin Sook iyon kaya umakyat siya upang tingnan kung nandoon siya sa kanyang kwarto. Samantala, mabilis na umakyat naman si Jin Sook sa labas ng bintana ng kanyang kwarto habang umuulan, para makarating sa kanyang silid sa tamang oras bago makapasok ang kanyang ina. Nagawa niyang makapasok at mabilis na nagtago sa ilalim ng kumot bago dumating ang kanyang ina, ngunit basang-basa ang kanyang katawan at bukas pa ang bintana, kaya halatang galing siya sa labas. Matapos nito, kaagad na tinawagan ng kanyang ina ang ama ni Jin Sook at sinabing nabunyag na ang kanilang sikreto. Hindi na kinaya ni Jin Sook ang lahat ng nangyayari kaya tumalon siya palabas ng bintana at tumakas. Sa may gate, nasalubong niya ang kanyang ama na pilit pa ring ipinapaliwanag na sila ang tunay niyang pamilya. Ngunit sa puntong iyon, kumbinsido na si Jin na hindi lamang si Yu ang impostor, pati ang kanyang mga magulang ay hindi rin ang tunay niyang pamilya. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulis habang hinahabol ng isa sa dalawang lalaki. Pagdating niya sa istasyon ng pulis, agad niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari, ngunit lalo lamang nalito ang mga pulis sa kanyang kwento. Nang tanungin ng mga pulis kung ilang taon na siya,
Nagulat at nagtaka sila nang sabihin ni Jin-suk na 20 taong gulang pa lamang siya, kaya't pinatingin siya sa salamin. Nang sa wakas ay humarap siya sa salamin, laking gulat niya nang makita ang refleksyon ng isang mas matandang lalaki. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi pala siya kasing bata ng matagal na niyang pinaniniwalaan. Sa araw na yun, taong 2017 na pala at hindi na 1997, dahil sa matinding pagkalito at galit, agad na bumalik si Jin-suk sa kanilang bahay at dumiretso sa nakalak na silid. Pagpasok niya, nakita niya ang 2 mannequin na nakahiga sa sahig at nababalutan ng pekeng dugo. Maya-maya ay dumating ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, galit na humingi si Jin-suk sa kanila ng paliwanag tungkol sa lahat ng nangyayari. Dito ay kwento ng binatang nagpapanggap na kanyang kuya na 20 taon na ang nakalipas. Noong Desyembre 20, 1997, isang ina at ang kanyang dalagitang anak ang brutal na pinaslang sa bahay na iyon, ngunit hindi kailanman nahuli ng pulisya ang salarin. Pagkalipas ng ilang taon, inupahan siya ng pamilya ng mga biktima upang hanapin ang tunay na mamamatay tao. Matapos ang masusing investigasyon, natukoy niyang si Jin-suk ang responsable sa krimen, kaya dinukot nila ito at sumailalim sa matinding psikolohikal na pagpapahirap upang mapilitang umamin. Ngunit wala talagang maalala si Jin-suk na siya ang pumatay sa mag-ina. Dahil dito, nagpa siya ang Peking Yun-suk na gumamit ng hypnosis upang maibalik ang kanyang mga alaala. Ngunit hindi pa rin ito nakatulong. Dahil dito, gumawa sila ng isang panibagong plano. Ibabalik nila si Jin-suk sa huling masasaya nitong alaala at muling isasadula ang lahat ng pangyayaring humantong sa gabing naganap ang krimen. Umaasa silang sa paraang iyon ay maaalala niya ang katotohanan. Maayos na sana ang lahat ayon sa plano, ngunit biglang inaresto ng mga pulis ang binatang nagpanggap na Yun-suk dahil sa kasong panloloko. Makalipas ang 19 na araw ay nakalaya rin siya. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nakita ni Jin-suk na tila dinudukot ang kanyang nagpapanggap na kuya. Ang malalakas na ingay na naririnig ni Jin-suk mula sa nakalak na silid ay mula pala sa grupo ng Peking Yun-suk na muling binubuo ang eksena ng naganap na krimen, at upang manatili si Jin-suk sa ilalim ng hypnosis, binibigyan nila siya ng espesyal na gamot na araw-araw niyang iniinom bilang gamot umano sa kanyang depresyon. Bagamat naniwala si Jin-suk sa kanilang paliwanag, mariin pa rin niyang iginiit na wala siyang pinatay. Sa gitna ng kanyang pagkalito, bigla siyang tumalon palabas ng van upang makatakas. Hinabol siya ng grupo, ngunit bumangga ang kanilang sasakyan sa isang puno. Habang sinusubukan namang tumakbo ni Jin-suk upang makatakas, nabangga siya ng isang truck. Habang nakahandusay siya sa kalsada, unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Sa kanyang alaala, kasama pa niya noon ang tunay niyang pamilya sa loob ng sasakyan nang bigla silang maaksidente. Nasawi ang kanyang ama at ina, habang kritikal namang nasugatan ang kanyang kuya. Pagkaraan ng 6 na buwan, sinabi ng doktor na kailangan ng operahan ang kanyang kuya sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan ng malaking halaga ng pera para maisagawa ito. Subalit ang problema, siya ay isang high school graduate pa lamang noon at hirap na hirap siyang makahanap ng trabaho. Dahil desperado sa pera, nag-post siya sa isang internet forum na naghahanap siya ng mapapasukang trabaho, hanggang sa isang hindi kilalang tao ang nakipag-ugnayan sa kanya at inalok siya ng malaking halaga kapalit ng isang trabaho, ang patayin ang isang babae. Dahil sa kagustuhang mailigtas ang kanyang kuya, tinanggap ni Jin-suk ang alok. Ibinigay ng misteryosong tao ang address ng bahay at ang paraan kung paano makakapasok doon. Inutusan siyang patayin ang babae, ngunit huwag saktan ang 2 nitong anak. Pagpasok niya sa bahay, nagsimula siyang magdalawang isip at balak na sanang umatras, ngunit nakita siya ng babae. Nang mapansin nitong may hawak siyang kutsilyo, napasigaw ito. Pinakiusapan siya ni Jin-suk na huwag itong sumigaw, at agad namang sumunod ang babae. Ngunit sa sandaling iyon, bumaba ang anak na babae ng ginang at nakita si Jin-suk. Dahil sa takot, mabilis itong tumakbo paakyat ng hagdan upang magtago. Hinabol siya ni Jin-suk at aksidente niya itong nasaksak. Nang makita ng ina na napatay ni Jin-suk ang anak, napasigaw ito upang humingi ng tulong. Dahil sa matinding pagkalito at takot, muli na namang nasaksak ni Jin-suk ang babae. Subalit bago siya tuluyang umalis ng bahay, lumabas ang isang maliit na batang lalaki, ngunit sinabihan niya itong matulog na lamang at magbilang hanggang 110, dahil babalik din daw ang kanyang ina. Sumunod naman ang bata sa kanyang sinabi. Habang papalabas ng bahay, napatingin si Jin sa larawan ng pamilya at doon niya napagtanto ang nakagigimbal na katotohanan. Ang bahay pala ay pag-aari ng doktor ng kanyang kuya. Kalaunan ay nakipagkita siya sa taong nag-utos sa kanya. Tama ang kanyang hinala, ang doktor nga mismo ang nasa likod ng lahat.
Ipinaliwanag ng doktor kay Jin-suk na kaya niya iniutos iyon sa kanya ay dahil kailangan niya ang insurance money ng kanyang asawa upang mailigtas ang kanilang pamilya mula sa matinding krisis sa ekonomiya. Ngunit nagalit siya nang malaman niyang napatay rin ni Jin-suk ang kanyang anak na babae. Sa sobrang galit, sinubukan niyang ihulog si Jin-suk mula sa bubong ng gusali, ngunit sa kanilang kaguluhan, siya mismo ang nadulas at nahulog hanggang sa mamatay. Pagkatapos maalala ang lahat, muling nagkamalay si Jin-suk sa ospital. Nasa tabi niya ang binatang nagpanggap na kanyang kuya, tahimik nitong inilabas ang lason at ihahalo na sana ito sa swero ni Jin-suk nang bigla itong umamin. Inamin ni Jin-suk ang lahat, bumalik na sa kanyang alaala ang bawat detalye ng gabing iyon, kaya isinalaysay niya ang buong katotohanan. Pagkatapos niyang magsalita, ibinunyag ng binata ang kanyang tunay na pagkatao, siya pala ang maliit na batang lalaki na iniwan ni Jin-suk sa bahay noong gabing pinatay ang kanyang ina. Lumaki siya sa ampunan at dumanas ng matinding paghihirap. Hindi rin niya napakinabangan ng insurance money dahil inangkin iyon ng kanyang mga kamag-anak. Tinanong niya si Jin-suk kung sino talaga ang nag-utos na patayin ang kanyang ina. Noon pa man ay pinaghihinalaan na niya ang sarili niyang ama dahil nagpagawa ito ng maraming insurance bago namatay ang kanyang ina. Ngunit nagsinungaling si Jin-suk. Sinabi niyang wala ng ibang may kasalanan at siya lamang ang kusang gumawa ng lahat. Gayunpaman, naghinala ang binata na nagsisinungaling si Jin-suk, tahimik siyang tumalikod, dala ang mapait na katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan. Sa pagtatapos ng kwento, pareho nilang nabigong tanggapin ang buong katotohanan. Lumabas ang binata sa silid at tumalon mula sa bintana, samantalang si Jin-suk naman ay kusang loob na kinuha ang lason at itinurok ito sa kanyang sarili.